Oh, tanungin kita, bakit ka nag-abroad? Bakit ka nag-abroad? 'Di ba? Yung reason natin, may reason tayo bakit tayo nag-abroad, guys. Ikaw, nasa abroad ka. O wala ka sa abroad, o magplano ka palang mag-abroad ba? O gusto mo mag-abroad. Siyempre, may dahilan ka, ganyan. Bakit ka gusto mo mag-abroad? Kasi hindi ka naman magsasakripisyo na umalis sa pamilya mo, di ba? Ang sarap kaya tumira sa Pilipinas kasama yung pamilya mo, kasama yung anak mo. Mag-anak ka na. Ang sarap mabuhay sa Pilipinas, nakasama mo yung pamilya mo. Kasama mo yung anak mo, inaalagaan mo yung anak mo. Bakit nga magsasacrifice papunta sa ibang bansa para lang malayo sa anak mo na hindi mo maalagaan? 'Di ba? So pag gusto mo mag-abroad, may reason ka. Bakit gusto mo mag-abroad? Ganyan. So ako, yung reason ko talaga bakit ako nag-abroad para mabigay ko sa anak ko yung mga bagay na hindi ko naranasan dati. Hindi ko naranasan dati nung nasa Pilipinas pa lang ako. Kasi, siyempre iba kasi pag may anak ka na. Iba yung feeling pag meron ka ng anak na parang gusto mong ibigay sa kanya yung mga bagay na maganda. Magandang mga pangyayari. At kahapon nga, sabi ko sa anak ko, sa sarili ko na ibibigay ko sa anak ko yung mga bagay na hindi ko nagawa or hindi ko nagawa dati nung ako yung nasa edad niya, 'di ba? Example, yung nag-school ako, ganyan. Tapos hindi ako nakasali sa mga ganyan-ganyan na mga event, ganyan ba. Tapos kahapon, nasali yung anak ko. So, pakita ko yung picture dito. Pakita ko lang, i-edit ko lang, ilalagay ko yung picture. So, ganyan guys, yan yung reason, isa sa reason ko bakit ako nag-abroad. Para mabigay ko sa anak ko. Kasi kung nasa Pilipinas ako, hindi ko mabibigay yan. Wala akong pera sa Pilipinas. Alam niyo ba? Alam niyo ba? Yung sa Pilipinas pa lang ako, syempre, 'di ba, maghahanap tayo ng trabaho. Hindi naman ibig sabihin na wala kang pera kasi hindi ka naghanap ng trabaho or tamad ka lang. Naghanap ka ng trabaho, hindi lang talaga ako matanggap-tanggap. Na example, ako dati, nag-apply ako dati sa isang malaking tindahan. Yun bang mga mall na ganyan sa lugar natin, ganyan. Tapos, nag-apply ako. Hindi talaga ako matanggap, guys. Hindi ako matanggap sa mga ganyan na mga trabaho ba. Ewan ko bakit. Tapos, tapos nag-try ako mag-abroad. Sabi ko, gusto kong mag-abroad na. Natanggap ako. Kasi sa abroad naman, wala namang qualification nga. Basta may bigay mo lang yung yung mga requirements na nag-graduate ka ba, ganito, ganyan. Tapos wala, simpleng lang. Tapos, lalo na kapag sa Middle East ka. Middle East kasi ako dati. Siyempre, pag Middle East, kaya nga madami yung nag-a-apply sa Middle East, di ba? Kasi yung sa Middle East, kapag gusto mo mag-abroad sa Middle East, tapos mag-apply ka, sila gagastos, agency lahat ng gastos. From passport, yung mga papilis mo, yung mga, yung gastos mo lang doon, yung private, mo lang, yung pagkain mo, yung gusto mo mga snack, ganyan. Kasi may mga, lalo pag may mag-training ka na dyan sa Middle East, yung, sa akin lang sa mga karanasan ko lang to, hindi mo karanasan ko! Yung mga naranasan ko lang dati, wala akong gastos. Kasi pagpunta ko sa training, sa nag-training na ako sa mga doon sa Manila na libre ang pagkain doon. Kaso tinitipid yung pagkain nila sa training. Bibigyan ka ng kunting-kunti na para bang nagda-diet ka ba? Ng kunting-kunting kanin, kunting ulam, siguro sa dami ninyo kasi libre pa, wala ka pang bayad nun. So dapat may pera ka para gusto mong bilhin or gutom ka, gusto mong kumain kasi hindi naman sapat yung pagkain binibigay nila. Pwede kang bumili. So yun yung gastos mo. Yun yung mga magagastos mo diyan. Pero pagdating naman sa sa mga requirements, wala kang magagastos. Kaya yun yung reason kaya madaming nakakaalis sa abroad kasi nga wala silang magastos kapag Middle East. So yun yung reason ko. Kaya nakaalis ako. Kahit na hindi ako matanggap doon sa Pilipinas kapag nag-apply ako ng mga tindera lang, sales lady ba? Kasi gusto ko dati, pangarap ko talaga dati guys, na kasi pag bibili ka sa mall, ganda ng mga sales lady, oh. Kahit lang sila dyan, tawag siya, para hindi sila makaupo ba? Pati lang sila nakatayo, ganyan. Pero, gustong gusto ko talaga, gustong gusto ko yung trabaho nila. Kaya sabi ko dati, mag-apply ako ng sales lady. Hindi ako matanggap talaga, Hindi talaga ako matanggap. Bakit hindi talaga ako matanggap dito? Kasi, yan, na ako, tapos nagkaanak.
Siyempre, mas tumaas yung mga pangarap mo kasi may anak ka na. Gusto mong ano yung mabigay sa anak mo yung mga gusto mong ibigay na ano ba, yung mabigay mo yung mga dapat na experience na magaganda para sa anak mo. So yun, nag-abroad ako, nag-apply ako sa abroad. So, pag-apply ko sa abroad, natanggap agad ako kasi sa Middle East lang din naman kasi ako nag-abroad dati. Sa Kuwait nga. Always kong tinikwento yun sa Kuwait. Kuwait kasi yung una kong experience sa abroad. Doon ako yung mga experience ko na, ikwento ko na din. Ang daldal ko kasi dito sa mga vlog ko. Sa vlog din ako madaldal, guys. Sa toong buhay, hindi ako madaldal. Dito lang ako madaldal. Dito. Kaya nga yung mga video ginagawa ko kasi madaldal ako sa ano eh. Hindi ko sinishare. Nag-vlog lang talaga ako ng mga pang sarili kong kuan ba. Hindi ko sinishare kasi nahihiya ako. Nagkikwento kasi ako ng mga buhay-buhay sa sarili ko ba. Kasi di ko kinikwento makita ng mga kakilala ko. So, ganon yun, di ba? So, bakit ka nag-abroad? Yun yung reason ko bakit ako nag-abroad. At kahapon, may event yung anak ko. At ang ganda-ganda niya, guys. Naibigay ko yung ganong outfit na ganon kaganda yung mga kuan ba. Maganda din yung anak ko kasi mana siya sa papa niya. Hindi siya nagmana sa akin. Kaya maganda talaga siya. In my own eyes. Maganda yung anak natin sa sarili nating mata. Kahit hindi sabihin ng iba na maganda yung anak mo. Sa'yo, sa sarili mo, maganda yung anak mo kasi anak mo yan. Sarili mo anak yan. Maganda yan para sa'yo. Diba? O ganyan. So, nabigay ko yung gusto ko para sa anak ko. So, yun yung isa sa reason ko bakit ako nag-abroad. Kasi iba-iba naman tayo ng reason, diba? So, yung reason mo, ganyan. Ganito naman yung reason ko. Yung iba nga, may reason nga, gustong mag-abroad kasi gusto magkabahay. Yung iba, gusto mag-ipon. Yung iba, gusto, kahit anong gusto mong basta may plano ka. Diba? So, yun lang yung kwento ko ngayong araw.